ka-Saison, ready na kainin ang ating kinilaw na yellowfin. Sarap yan mga ka-Saison. Yan, kinilaw na yellowfin. Paano magluto ng yellowfin tuna. Gumawa pala, hindi magluto mga ka-Saison. Yes! Kasi hindi natin siya gagamitan ng apoy, ibababad lang natin siya sa suka mga ka-Saison. Oh yes! Mga ka-Saison, maraming salamat nga po pala sa patuloy niyong panonood ng aking videos. Meron na po akong 1K subscribers sa YouTube. Salamat po mga ka-Saison. From the bottom of my heart again mga ka-Saison. Salamat. Sana po patuloy niyo ako suportahan at please subscribe me to my YouTube channel, Saison TV Vlog. Yes! Happy cooking mga ka-Saison! Simulan na natin ang paggawa ng yellowfin tuna! Mga ka-Saison, ito ang simpleng ingredients ng ating kinilaw na yellowfin. Yan. Gagawin ko una mga ka-Saison, babalatan at tanggalin natin ang balat ng ating yellowfin. Ang una nyong gagawin, hihiwain nyo lang sa gitna. Ayan. Yes! Hihiwa nyo sa gitna. Dahan-dahanin nyong hilain. At ayan, napapansin nyo kung saan nang natatanggal ang balat ng ating yellowfin na fish. Ayan. Ganyan din yung gagawin nyo sa iba mga ka-Saison kasi pwede nyo namang isama yung balat ng yellowfin. Pero, ako, mas preferred ko na tanggalin ang balat ng yellowfin. Ayan. Hihiwain nyo lang ganyan. Mabilis lang yan matanggal mga ka-Saison kasi malambot lang naman siya. Ayan. Ayan, ganyan lang ang pagtanggal ng ating. Yes! Pwede nyo rin siyang hilain. Ayan. Wow! Ayos ba mga ka-Saison? Masarap itong kinilaw na yellowfin, pampulutan at pangkulam. Ayan. Ayan mga ka-Saison, natanggal ko na ang balat ng ating kinilaw na yellowfin. Ayan, ito siya oh. Tanggal ko na yung balat niya. Ganun lang pagtanggal ng balat mga ka-Saison para mas maganda, smooth ang ating, ganda tignan ng ating kinilaw. Ayan, cubes lang mga ka-Saison, depende sa gusto nyong hiwa. Ayan. Saka Oh, maganda yeah. mga ka-Saison, pag magkikilaw kayo ng isda, make sure na fresh at bagong huli ang isda. Hindi naman bagong huli, at least fresh talaga siya. Makikita nyo yun sa hasang niya. Kapag pula ang kulay ng hasang niya, pulang-pula, fresh, sigurado kayong fresh ang isda niyan. Hiwain nyo lang ng ganyan mga ka-Saison. Yan. Malambot lang ang isda na yellowfin mga ka-Saison. Ito parang kamag-anak siya ng tuna. Ang tawag sa kanya kasi ay yellowfin tuna. Yan, masarap yan mga ka-Saison, malambot yan. Ilang beses ko nang nasubukan na magkilaw ng yellowfin na tuna. Pero mga ka-Saison, ang kagandahan dito sa recipe na ituturo ko sa inyo, pwede nyong gawin sa iba't ibang isda. Like tuna, tamban, tapos yung mga dilis na maliliit mga ka-Saison, pwede nyo rin gamitin tong recipe na ibibigay ko sa inyo ngayon. Hiwain nyo lang. Ayan. After kong mahiwa siya lahat mga ka-Saison, ito na ang ating yellowfin. Lalagyan na natin siya ng suka. Importante mga ka-Saison na ibababad natin sa suka ang ating gagamitin na isda pangkilaw natin. Ayan. Isa. Ayan. Palubog lang mga ka-Saison ang ating isda sa suka, okay na yan. Ulitin ko mga ka-Saison, 15 minutes to 30 minutes nyo siyang ibabad sa suka. Ayan. Haluin nyo. Haluin nyo mabuti mga ka-Saison. Hanggang sa makikita nyo mamaya magiging puti na yan. Yan, dagdagan nyo pa ng suka. Nakatatlong lagay na ako ng maliit na baso na to. Dagdagan ko pa ng 1-4. Yan. Ito kasi yung pinaka magluluto sa ating isda. Yan.
Lalagyan ko lang ng konting-konting asin. Mamaya ko pa siya ipa-finalize ng asin mga kasayson. Konti lang. Yan, konti lang. Yan. At mga kasayson, 15 minutes natin siyang hihintayin. Tapos mamaya na ilalagay natin yung mga ibang rekado ng ating kinilaw na isda. Mga kasayson, after 15 minutes ng pagbabad natin ng ating isda sa suka, tatanggalin natin mga kasayson itong pinagbabaran niya. Yan. Simple as this. Yan, bubuhos nyo lang ng ganyan. Pwede nyo rin pigain, pero pwede namang hindi na kasi itong isda naman na to, fresh to, saka malinis naman yung pinugasan ko na siyang mabuti. Pwede nyo na siyang hindi pigaan. Again, mga kasayson, pwede nyo siyang pigaan. Yung ibig sabihin, yung lamasin nyo siya, pwede rin hindi. Yan. Yan. Okay na yan mga kasayson. Kasi nababad naman yan. Kasi pag piniga yan, sayang din yung lasa nung isda. Kaya tatabi ko lang to. Ayan mga kasayson, sisimulan na natin ang paglalagay ng mga ingredients sa ating kinilaw. Kasayson, ang una nating ilalagay ang ating suka, vinegar. Konti lang ilalagay ko mga kasayson kasi ito, meron pa itong suka kanina na iwan, sinip-sip na siya ng ating pino. So, konti lang ito. Kaya, lagay na natin. Nakita nyo ba mga kasayson na namuti na ang ating fish? Yan. Kasi meron na siyang suka kanina. Sunod mga kasayson, ito lemon. Pwede rin kalamansi, pwede rin lemon. Pero ako mas gusto ko ang lemon para talagang mas manamis-namis siya. Tapos ito kasi mga kasayson, ang ginagawa ko, hinahati ko mga kasayson ng ating lemon. Yung kalahati, inihiwa-hiwa ko ng cubes. At yung kalahati, pinipiga ko. Ayan, ilalagay natin yan dyan. Yan. After yun mga kasayson, pwede na nating ilagay ang ating dalawang onion. Yan. Hiwa-hiwa ko siya ng maliliit mga kasayson para pwede rin natin siyang kainin. Lubot lang natin. Pwede na rin natin ihalo ng konti. Habang dito natin nalalagay yung iba, konti lang, dahan-dahan lang halo mga kasayson kasi ito, isda malambot, baka madurog naman siya pag sobrang halo kayo, malakas ang halo nyo. Kasayson, susunod na natin ang ating luya. Yan, hiniwa ko siya ng maliliit mga kasayson para pwede nyo rin siyang pag nakain nyo siya, pwede nyo siya lunukin. Kasi mas papalasa talaga yan, itong ating luya sa kinilaw. Napaka-importante ng luya mga kasayson kapag tayo nagkikilaw ng isda. Sunod na natin mga kasayson ng konting paminta. Ayan, kumuha ko ng konti. Huwag mo siya dadamihan. Pero depende sa inyo kung mahilig kayo sa paminta. Sunod na natin mga kasayson ang ating siling green at siling pula. Pwede rin kayong pumili lang kung siling pula o siling green. Pero ako gusto ko dalawa ang ilalagay ko mga kasayson. Yan. Haluin muna natin mga kasayson. Inyo lang mga kasayson. Ayan, nakita nyo gumanda na yung kulay ng ating kinilaw. Ayan, haluin nyo lang mabuti. Lagyan natin ng asin. Ang paglalagay ng asin mga kasayson, ako paglalagay ko ng asin, kalahating kutsara or at least 1/4. Depende sa kutsara nyo kasi baka naman malaki yung kutsara nyo. So, baka umalat naman siya. So, parang ano siya mga kasayson, ito, normal na laki ng ating kutsara, 1/4 niyan or pwedeng kalahati. So, yan. Bubutan lang natin ng asin, salt. Tapos mga kasayson, pwedeng lalagyan, ito optional mga kasayson, asukal. Ano lang siya, kalahating kutsarang asukal. Yan. Magpalasa yan mga kasayson, yung asukal na yan. Pang paninamnam sa ating kinilaw. Kita nyo ba mga kasayson? Tutuan nyo ang inyong mga mister, mga misis dyan. Siguradong matutuwa ang inyong mga mister pag dinuto nyo ng kinilaw. Pangpulutan. Isunod na natin mga kasayson ang hiniwa kong lemon. Ito pwede rin itong papakin. Yan. Masarap yan mga kasayson. Haluin nyo lang ng haluin. Mga kasayson, yan. Mga kasayson, ito ang ating pampinali. Konting baking. Konting-konti lang mga kasayson. Yan.
pangkalasa lang. Pwede naman lagyan ng betchin yan kahit hindi niluto kasi meron yan suka at meron yan lemon. Kaya safe naman yan. Yan, konting betchin lang. Tapos parang gusto ko pa siyang lagyan ng konting paminta ulit. Yan. Haluin nyo ng haluin ulit mga kasayson. Yung ibig sabihin ng halo-halo, mix-mix mga kasayson, dahan-dahan lang. Hindi siya yung mabilis na halo. Ganyan. Nakita nyo yung quality ng ating kinilaw mga kasayson. Yan, masarap yung pangpulutan. Pwede rin pang ulam. Wag lang sa mga bata kasi hindi pa kaya ng kanilang mga panunaw. Yan. Yes! Importante mga kasayson kapag nagkikinilaw kayo, lagyan nyo siya ng citrus lemon or di kaya naman kalamansi. Pero talaga para sa akin, masasuggest ko sa inyo, itry nyo itong ganito, yung lemon. Iba talaga ang lasa kapag lemon ang inyong nilagay mga kasayson. Mga kasayson, ngayon natutunan na po natin kung paano gumawa ng kilawin yellowfin tuna. Mga kasayson, yung recipe nga po palang tinuro ko sa inyo kanina, pwede nyo rin gawin sa iba't ibang isda. Gaya ng tuna, dilis na maliliit, at boneless na bangos. Sabihin nyo lang po mga kasayson sa palengke na binibili nyo, gagamitin nyo sa pangkilawin para sila na po yung matanggal yung tinik ng inyong isda. Mga kasayson, maganda rin po pala na pagka gumagawa kayo ng kilawin, lalagyan nyo ng lemon. Kasi ang lemon mga kasayson, may dinadagdag siyang sarap sa ating kilawin. At tatanggal niya pa yung lansa ng isda. Kaya, panigurado mga kasayson, sasarap ang inyong kilawin kapag nilagyan nyo ng lemon. Mga kasayson, maraming salamat nga po pala sa patuloy nyo panood ng aking videos at pakicomment nyo naman po kung nasa lugar kayo para alam ko kung saan nakarating na aking videos. Please subscribe to my YouTube channel mga kasayson. Salamat po!